Lalabas kami ni Apam. Yan. Ang ating driver. Concentrating. Pero sweet lover. Concentrate siya. Huwag natin disturbuhin. So ngayon, kaya kami lalabas dahil finally, mamimili na ako ng mga bagong gamit doon sa lilipatan namin. Excited na kami. At least ngayon, alam na namin. Makakilos na kami ng maayos dahil may date na kami talaga sa paglipat sa aming home sweet home. So, naiinip kami, na-exhausted, stress dahil nga, siyempre, pag waiting ka ng waiting, no, parang gusto mo nang talagang ano ba, gusto mo nang makagalaw ng maayos. So ngayon, 17 dapat ang gusto nung original owner na lumipat kami. Kaso, itong aming nirintahan ngayon, ang sabi, last day na kami sa 15 dahil mayroon na daw titingin din sa bahay. So no choice, nakiusap ako sa original owner na kung pwede maglipat kami ng a little bit early, which is 1 day lang naman ang pagitan. So mabuti na lang, naintindihan nila kami. Kaya ito na nga, this is it na talaga, pupunta kami ng SM kasi ang aming mga gamit dito na lutuan ay sobrang luma na, kumbaga kiwang-kiwang na nga eh. So, bibili ako ngayon ng bago para naman siyempre bagong lipat, bagong gamit. Siyempre, di ba, gano'n naman ang gusto nating lahat. Ano pa ba? Air fryer. Bibili kami ng air fryer, mga bagong kutsilyo, at saka, what else, my love? You going to buy? Air fryer, rice cooker. Yeah, I mean so. No. Dinner set. We have rice cooker already. Yeah, I thought you wanted another one. Toaster. Toaster. Oo, toaster. Water jug. Yung initan ng tubig, parang, ay nako, parang nakakatakot ha. Napapasok kami. Yan ang ganap namin today. The other one's dangerous. Yeah, the other one is dangerous. I burnt myself and my Oo, parang ang hirap niya, ano, yung pag tinanggal mo siya, tumatalsik yung tubig, so nakakapasok. Kaya bibili kami yung ano, yung matino naman. And then, nag-unti-unti na din ako mag-impake. Kanina, nag-start na ako kaagad. Kasi yung mga ayaw ko, dinidispose ko na talaga. Para alam ko kung ano yung dadalhin namin at alam ko din kung ano yung parang ayaw ko na, ipang ano na ba. Pang dispatcha na natin yung mga ayaw na natin para hindi magiging mukhang basurahan yung ating lilipatan na bahay, no. Pagbalik ko, unti-unti na i-impake ang aming mga damit na nandoon sa mga kabinet. Hindi naman marami kasi nga yung mga luggage namin galing sa Australia, nilagay lang namin sa sahig, pinabayaan lang namin dyan, hindi na namin pinangtanggal kasi alam naman namin na lilipat kami ng bahay at yun nga yung purpose na dito kami for God. Yeah, mud crab, may nagtitindang mud crab sa kalsada. Para na kaming, akala nga namin nag-camping kami eh, dahil para kaming nakakulong sa isang kwarto na pag lumabas kami, diretso agad sa kwarto. Yung mga gamit namin, nandyan lang sa mga luggage, kaganapan namin ni husband habang nagwi-waiting kami dito sa ano. Hindi ganun pala kadali, no, stressful din kasi nga, siyempre, yung parang gusto mo nang makakilos ba na yung normal na, go back to normal life. Kasi feeling namin, parang, and try and feel what retirement's about. Parang hindi pa namin naramdaman yung retirement dahil nga, ay Diyos ko, para kaming na-stress naman tuloy ng todo sa kakahintay. Nga, sabi ko, mukha kaming nagka-camping na naghihintay ng hindi mo alam, lalo na yung wala pa talaga kaming day. Hindi mo rin naman masisi yung ano, may-ari ng bahay dahil siyempre yung process din nga ng pera ay may limitation nga, araw-araw. Ginawa ni husband araw-araw, transfer araw-araw hanggang sa makumpleto yung pera. Dahil nga dyan sa money laundering, no, kaya may limitation talaga dahil otherwise kung susobrahan mo, maku-question ka o mamaya ano nila yung ipupo mo. Defreeze it. So kaya mag-iingat ka talaga sa rules. Kailangan sundin mo yung rules nila. Kailangan yung limit, yun lang talaga ang i-transfer mo, huwag kang sumobra. Dahil nga, yun na nga ang mangyayari. Iwasan mo yung ganon hanggang sa mamaya pag nangyari yun. Lalong wala kang magawa kasi hindi ka na makapag-transfer ng pera. What happened to you? You're like a baby. Ano na ba yan? You're like a baby, have like a... big. Oh my goodness.
Ganyan siya dito sa Pinas. Sobrang ano siya, pawisin siya ng todo. So anyway, we're so excited na makalipat talaga ng aming first home sweet home dito sa Philippines. Grabe talaga. Yung tawag namin na talagang amin tong bahay na ito. Talagang proud to see na sarili naming bahay, diba? Kahit sino naman, it's a dream house talaga for us, no? Komportable ka, tapos may malawak kang yard. Siyempre, yun naman talagang gusto namin para magagawa namin yung gardening, mga pagtanim-tanim dyan, kung ano-ano. So anyway, we'll update later kung ano yung mga pinamimili namin. Kita na dyan kami pupunta sa SM Clark. Right, my love? Yeah, SM Clark. Yan. So mabuti na lang si husband. Sanay na siyang mag-drive dito papunta sa SM at sa Nipo Mall. Kasi pabalik-balik na kami dito Sanay na din siya kahit papaano. Para magiging independent din kami dalawa pa. Yan. Stoplight muna tayo. Then liliko tayo doon. Pabalik. And then ayun na ang SM. Nandito na kami. Hahanap lang ng parking. Ang dami kasing mga nakapark kasi Sunday. Mga tao, lahat halos nagpupuntahan. Nandoon kami galing sa other side. Punong-puno. So dito na naman kami. May parks down there. Puno pa rin. Let's see. Yeah? Go there, yeah. This one. There we go. Ah. Oh, no, I can't get in. No, that's not It's park. not a park. Yeah. Maybe next to this one. There's heaps. Yeah. Yan. Marami dito. Park na si husband dito sa Pinas. Kailangan na niyang matuto talaga. Kaiba dito sa Philippines kasi sila yung maghahatid sa'yo. Ayun na. Ayan. Nako. Mainit. Ang dami mga nabili namin na sa 49,000 pesos. Mga lahat yan. Yan na yung mga nabili namin. Yan, mga kitchen. Got everything. Wala na? Ah, meron pa pala. Mga lutuan. Kasya ba? Pag hindi, doon saan? Ah, okay. Last na yan? Okay, thank you. Yun na nga, guys. Bili na namin ang aming lahat ng kailangan. At ito pa si husband, nakakaasar pa minsan kasi Learning patience. minsan lang patient pag nagkasikipan na yung daan at marami na yung mga sasakyan. Sabi ko, kailangan mong mag-pasensya. My God, if you wanna drive here in the Philippines, you gotta have patience. Yes, exactly. Hindi yung maaasar ka kasi ganyan dito eh. Yan ang life dito sa Pinas. Kaya kailangan mong adapted ang kalsada dito, whether you like it or not. Ha? You want to move here, you want to retire in Philippines, then you have to accept the fact, the traffic, the road, the siksikan, agawan. Because there's no rules here. Kasi no rules, may rules pero hindi naman talaga actually sinusunod. So ayun na, nabili na namin lahat ang aming kailangan at nadagdagan pa yata. So dami kaming nabiling mga plate, iba-iba klase, mayroong colorful, mayroon ding plain, tapos mayroon ding yung mamahalin. Bumili kami nung mamahalin. Oh my God, sa ano? We only went for 3 nasa items. 8,000 yata yun. Nakasil daw yun. Isang set. Oh my God, alam mo. We get a water jug. Magkano lang? Toaster. Yeah. What else? Water jug, toaster, air fryer, cooking stuff, knives. And did you get the chopping knife? yeah, in the big chopping knives for the chop. Kailangan mong mag-chop-chop. Bumili ako niyan. And then, ano pa ba yun? Bumili ako ng bucket Cooking para pots. sa dog food. Cooking pot. Cooking pots and tagtaran.
chopping board, tantaran kung sa Bisaya. We only went for 3 items. And then, what else? Can't remember. We bought too much. Look at me. At saka ano, yung pang-pansit, bumili na ako ng medyo malaki. Yung iba, kung ano pa yung kulang namin, sabi ko kay husband, pag nakalipat na tayo, doon na natin malalaman kung may kulang pa ba tayo. For now, we're not sure what we need more. We need plastic containers. So, plastic container, kailangan namin sa mga asukal, asin, coffee, you know, mga ganyang bagay ba, mga little things na kailangan. So, we can do that later naman. Madali na lang yan, yung mga maliliit na bagay. Sobrang naming excited talaga. So, like I said, mayroon na kaming date. Sa 50 na kami mag-move. So, madali na lang ang araw. So, ngayon kasi Sunday. And then sa Webis, mayroon kaming deliver for our mattress, mga bed. Tanong ko pa sa anak ko kung nakabook na siya ng truck para sa aming mga ganden. Kailangan namin maagang maaga sa Sunday. Sabi nung may owner kasi nga ang layo ng travel nila, magmumove din sila sa Ilocos. Napakalayo din yung biyahe nila. Mga 8 hours yata, if I not mistaken, kasi yung pumunta kami doon, outing kami, talagang ang layo. Nasa 8 hours, mga gano'n, no? Depende kung saan ka banda sa Ilocos yata. So anyway, almost done. We did a good job, my love. Give me 5. Yeah. So, yan lang yung aming kaganapan for today's video, mga kainday, mga kadudong. Please don't forget to like and subscribe kung mayroon kayong comments down below. Thank you for watching. See you for our next episode or vlog.